Kapag mayabang ang isang lalaki, ibig sabihin maliit siyang lalaki. Alam mo kung bakit? Dahil hindi lahat ng mayayabang ay tunay na malakas. Kadalasan, sila rin yung mga tao na walang kalaman-laman ang pagkalalaki. Dahil kung mayabang ka, this video might hurt you and destroy your fragile ego. I-expose nito ang mga insecurities na pinakatinatago-tago mo. Karamihan kasi ng mga tao sa ibabaw lang tumitingin. Nakikita nila yung mga fineflex mo, yung pagpapanggap mong malupit ka, yung peking confidence mo, at lahat ng kayabangan mo. Ngunit sa mga taong kagaya ko, we can see through you. Makikita namin yung void dyan sa loob mo, kung gaano ka ka-lost, kung gaano ka kauhaw sa atensyon, at kung gaano kalungkot ang realidad mo, kaya ka nagyayabang para mapansin. Kaya sa mga lakan ko dyan, i-expose ko sa inyo ngayon ang hidden psychology ng mayayabang na tao. Hindi para husgahan sila, kundi para maintindihan mo kung bakit sila ganun at para hindi ka maging katulad nila. Dahil kung hindi mo ito maiintindihan, baka ikaw na pala ang tinutukoy ko rito. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong brutal na content, mag-subscribe ka na dahil hindi ito para sa mahihina. Itong mayayabang na lalaking ito, ang ingay nila galing sa kawalan. Ibig sabihin, nagyayabang sila para maramdaman nilang nakikita sila ng tao, na napapansin sila ng tao. Because the louder the ego, the emptier the man. Naunawaan mo ba yan? Kapag mas malakas magyabang, mas matindi ang emotional needs. Masakit, hindi ba? Ngunit yan ang totoo. Dahil kung tunay kang may value, hindi mo naman kailangang ipagsigawan, hindi ba? Ikaw ba? Tahimik ka ba pero solido? O maingay ka ngunit walang laman? Dahil yung mga mayayabang, kailangan nilang laging may ipinapakita. Required sa utak nila yan. Required silang magyabang. Dahil kung hindi, wala rin silang mararamdaman. Hindi nila mafe-feel na nakikita sila ng mundo. Hindi nila mararamdaman na nagmamatter din sila. At dyan lalabas ang totoo na ang lalaking mayabang, walang substance ang pagkatao. Makinig ka, hindi sila nagyayabang dahil confident sila. Nagyayabang sila dahil insecure sila. Yan ang real talk dyan. Tandaan mo ito, flexing is compensation. Ibig sabihin, sa pag-flex na lang nila idinadaan ang lahat ng emotional needs nila para pagtakpan ang mga insecurities nila sa katawan. Kumbaga, kinocompensate na lang nila yung nararamdaman nila. Ibinabawi na lang nila sa pagyayabang. Dahil kapag may kulang sa loob, pinupunan nila sa labas. Kotse, pera, status, fame, looks, lahat yan panakipbutas lang sa mga insecurities nila. Kumbaga, pampalubag loob lang. Matanong nga kita, sigurado ka ba sa sarili mo o kailangan mo pa ng ebidensya para paniwalaan ito? Kailangan mo pang magyabang at maghintay sa reaksyon ng mga tao para kumbinsihin ang sarili mo. Hindi ka pa ba kumbinsido na mayaman ka? Kailangan mo pa rin ba ng approval naming mahihirap para makonfirm mong mayaman ka nga? Nakakaawa ka naman pala. Ikaw na nga ang mayaman, ngunit kami pa rin ang nasusunod kung ano ang dapat mong paniwalaan dyan sa sarili mo. Nakakaawa kang nilalang, sa totoo lang. Itanim mo ito sa utak mo. Kung tunay ang mga bagay na mayroon ka, hindi mo na kailangan ng audience. Ngunit kung insecure ka at hindi ka kumbinsido, hahanap ka ng papalakpak para sa iyo. Ang tindi ng emotional needs mo. Derechahan na, hindi ka naman talaga nagfe-flex para mag-share o mag-inspire kuno. Nagfe-flex ka para lang ma-validate ang feelings mo. Alam mo kung bakit ko alam?
Because the truth is, you don't want respect, you want people's approval. At ang validation, addiction yan. At ang isang addict na kagaya mo, hindi yan tumitigil. Kumikilos ka pa ba para sa sarili mo o para sa reaksyon ng iba? Dahil habang nalululong ka sa paghahabol ng validation, lalo ka ring nawawala. At kapag nawala ka na sa sarili mo, wala ka na ring identity. Ito ang hindi kayang harapin ng mga lalaking mayayabang. Alam mo bang takot silang mapag-isa? Kaya nga sila nagpapapansin sa pagyayabang. Hindi ba? Para ma-feel nilang may nakakakita sa kanila kahit papano. Ayaw nilang ma-feel na nag-iisa lang sila, kaya magyayabang yan at mangiinis ng mga tao para kahit kainisan sila, ramdam nilang merong mga taong may pake sa kanila. Napaka-delusional, hindi ba? But silence exposes who you really are. Subukan mong i-isolate ang mga ganyang tao. Ilang araw lang, depress yung mayayabang na yan. Tanggal ang angas niyan. Dahil hindi niyan kayang mapag-isa. At kung hindi mo kayang mag-isa, ibig sabihin may tinatakasan ka. Itong mayayabang na lalaking ito kasi, laging may ingay ang paligid niyan. Laging may flex, laging may audience. Dahil kapag nawala ang flex, nawala ang audience, at nawala ang ingay, diyan lalabas ang emptiness. Nasusundan mo ba yan? Ikaw, kaya mo bang harapin ang sarili mo o kailangan mo rin ng distraction? Ang realidad tungkol sa mayayabang na lalaki ay ito. Hindi talaga sila mataas, hindi sila maangas, at hindi sila malupit. Pinapakita lang nila na ganun sila. Because acting superior is often a cover for feeling inferior. Ibig sabihin, kung umaasta kang malakas, meaning mahina ka talaga. Tama. Dahil kung malakas ka na pala, bakit ka pa aastang malakas? Hindi ba? Bakit ka pa magpapanggap? Ang katotohanan, hindi kayang magpanggap. Peke lang ang nagpapanggap. Dahil ang totoo ay palaging totoo. Nauunawaan mo ba yan? Real confidence is calm, but fake confidence is loud. Simple math na lang yan, lakan. Kumbaga, bakit ka pa man lalamang kung lamang ka na talaga? Superiority complex na yan. Nare-realize mo ba yan? Dahil itong mayayabang na lalaki, kailangan nila laging manalo. Kailangan maramdaman nilang laging mas mataas sila. Kailangan nilang maging bida, maging malupit at maging maangas. Alam mo kung bakit? Dahil takot silang maging maliit. At habang tinatakasan nila yan, lalo lang silang lumiliit ng lumiliit ng lumiliit. Makinig ka, ang mayayabang na tao, hindi sila nakakabuo ng totoong relasyon. Bakit? Dahil hindi sila totoo. Kaya yung mga tao sa buhay nila, kagaya lang din nila. You cannot connect to real people if you're always performing. Kilala ka ba talaga ng mga tao o kilala lang nila yung image mo? Yung mayabang, yung laging nagpe-perform, yung hindi kayang maging totoo sa sarili. Makinig ka, kung hindi mo kayang maging totoo, hindi ka na rin makakabuo ng koneksyon na may lalim. At sa dulo, mag-isa ka na lang din. Ang mayayabang na lalaki, hindi stable ang confidence niyan dahil nakadepende yan sa external validations. But external validation creates temporary highs. At kung sa labas galing ang confidence mo, sa labas din ito mawawala. Consistent ka ba sa self-worth mo? O depende ito sa reaksyon ng iba? Tipong kapag walang pumansin, bagsak ang self-worth mo. Kaya itong mayayabang na lalaki, kapag walang pumapalakpak sa kanila, wala na rin sila agad maramdaman. At yan ang problema dyan, hindi kasi sila grounded. Ito ang pinakabrutal na psychology tungkol sa mayayabang na tao. They build an image and lose themselves. Ibig sabihin, habang patuloy ka sa pagyayabang, may fake identity ka ring binubuo dahil sa behavior na yan.
And the more you fake, the more you forget who you really are. Napapalitan ng pekeng imahe yung totoong ikaw dahil sa kayabangan mo. At habang ginagawa mong buhay ang pekeng imahe mo, unti-unti rin namang namamatay ang totoong pagkatao mo. Anong gagawin mo ngayon? Patuloy ka pa rin bang magko-cope sa pagyayabang mo o haharapin mo na ang katotohanan sa sarili mo? Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan. Oh,